May mga childhood memories na akala mo simpleng laro lang. Pero pag tumanda ka, doon mo lang marirealize na muntik ka na palang mapahamak. This story came from MC, and nangyari raw ito nung 7 years old pa lang siya. That time, walang work yung tatay niya. So, noong kinuha ito as staff sa store ng ninang ni MC sa Mindanao, doon na rin muna sila pinatira sa bahay ng ninang niya. And according to MC, hanggang ngayon, naaalala pa rin niya yung feeling ng bahay. Luma na raw and tahimik, and the moment na lumipat sila doon, mabigat na agad yung dating ng lugar. Usually, kapag pumapasok yung tatay niya sa store, naiiwan sa MC kasama yung anak ng ninang niya. And let's call her Mia. Pero one day, sumama si Mia sa mama niya sa store. So, naiwan si MC mag-isa sa bahay nila. Noong una, nanonood lang siya ng TV. But eventually, he got bored kaya lumabas siya ng back door para maglaro. And sa likod ng bahay, may malaking balete tree. Doon siya naglaro. Takbo lang siya ng takbo, paikot-ikot sa may puno until bigla siyang may napansin sa gilid ng balete. May bata, pero hindi niya ito kilala. According to MC, itim daw yung itsura ng bata. As in, parang madilim yung buong katawan niya. Pero dahil 7 years old pa lang si MC noon, hindi pa niya naisip na unusual ito. Instead, tinawag niya yung bata para makipaglaro. Hindi nagsalita yung bata, pero lumapit siya. And for a while, naglaro silang dalawa sa ilalim ng balete tree. Takbuhan, habulan, hanggang sa tinawag na si MC ng ninang niya para kumain. So, nagpaalam na siya doon sa bata. Then, pumasok na siya sa bahay. After that, and around 1 week later, biglang nagkasakit yung tatay ni MC. Nagpapahinga lang ito sa bahay. At dahil wala na naman si Mia at yung ninang niya, lumabas ulit si MC sa likod ng bahay para maglaro. Doon sa same spot, sa may balete tree. And just like before, nagpakita ulit yung batang nakita niya. Naglaro ulit sila. Naghabulan. Pero habang tumatakbo sila, bigla na lang tumigil yung bata and for the first time, nagsalita siya. Sabi niya kay MC, "Tara, sama ka sa bahay namin." Then, inabot niya yung kamay niya and again, because MC was still a child, wala siyang naisip na masama dito. So, aabutin na sana niya yung kamay ng bata. Pero before niya mahawakan, may matandang biglang humilas sa kanya palayo. Dinala siya ng matanda sa bahay nito. Hindi na raw masyadong maalala ni MC lahat na nangyari after that. Ang naalala niya lang, mabait yung matanda at pinakain siya. And after kumain, inuwi siya pabalik sa tatay niya. Pero bago umalis yung matanda, may binulong siya sa tatay ni MC. At that time, hindi pa naiintindihan ni MC kung ano yun. Pero nung mas tumanda na siya, doon na raw kinuwento sa kanya yung buong nangyari. Sabi raw nila, kung nahawakan ni MC yung kamay ng bata sa ilalim ng balete tree, hindi na siya makakabalik. Yung batang nakikipaglaro raw sa kanya, hindi raw totoong bata. And apparently, nagulo raw ni MC yung lugar nila habang naglalaro siya doon. Hanggang ngayon, hindi raw makalimutan ni MC yung bata and yung matandang tumulong sa kanya. Kasi kung hindi siya nahilap palayo that afternoon, baka sinama na nga siya nung itim na bata.